Yung mga SWAT na nandito kanina ay nag-alerto na at pumunta dito sa likod na may grandstand. At yung narinig natin kaninang putok na galing naman sa taas itong grandstand ay sinasabi nitong ating mga kasamang pulis dito ay sniper daw at dinisable nga itong bus para hindi na to maka-abante. Narinig natin ngayon itong mga pulis sa ating paligid, Mel, na sinasabing ready yung mga mahaba dahil malaki daw ang posibilidad dahil ito isang trained police officer ay baka ito ay gumawa ng mas maras na akbang kung pwedeng lumabas at susubukang tumakas pero naka-alert na Mel, yung mga pulis dito sa may likurang parte naman ng grandstand at itong ang mobile command vehicle nila ay kanila nang inaabante dahil posible nga daw itong maging target itong hostage. Sasabi itong inaabante nila, sasabit yung kanilang camera dito sa kable. At inaantabayan na natin ngayon, Mel, dahil yung SWAT elements na nandito lang kanina ay namata natin pumunta rito sa likod at hindi pa natin madetermina. Rafi, malaman kung anong kanilang gagawin. Go ahead, Mel. Rafi, sa tingin mo, anong strategy? Anong gagawin nila? Anong plano ng mga otoridad dyan? Yun ang ating pinag-uusapan pa namin kanina dito Mel, kasama yung iba naming kasamahan. Kung ano yung posible nilang gagawin kapag nangyari ito. Siguro mga 2 minutes before mangyari ito ay napag-uusapan pa namin na posibleng magalit na itong si Mendoza. Katunayan, Mel, meron tayong unconfirmed report kanina na galit na nga itong si Mendoza nung napanood niya yung pag-aresto doon sa kanyang kapatid. Meron siyang monitor, Mel, doon sa loob ng bus kung kaya't napanood niya ito at meron siyang natawagan na isang kasamahan sa industriya at sinabing galit na galit siya at may sasampulan siyang hostage at after 2 minutes nga ay narinig na natin itong putok. Habang nangyayari yung putukan kasi, Mel, ay kino-coordinate natin yung sa ibang opisyal dito kung sino pwedeng makausap directly nitong si Mendoza tungkol sa nangyaring panguhuli dun sa kanyang kapatid. Pero di natin nagawa yan dahil nakarinig na tayo ng sunod-sunod na putok. Sa ating bilang, Mel, ay mga 7 hanggang 8 yung parang small firearm at sinundan na ito ng mas malalakas na putok pa. Mel? So, Rafi, alamin mo nga kung ilan ang putok ng sniper, para malaman natin ilan ang pinutok ng hostage taker sa loob. Babalikan kita, Rafi, Samantala, atin pong tanggapin ang ulat mula naman kay Michael Fahatin. Naroon pa rin si Michael sa Quirino Grandstand. Michael. Mel, ito nga, bandang 7:27 eksakto nang nakarinig kami ng sunod-sunod na putok. May tumatakbo sa labas na lalaki. Malamang ito, driver niya. Nakikita niya ba sa inyong camera? Tumatakbo siya mula dun sa bus. Maliit ito, kalbot, nakapolo. Kanina nagpaputok itong sunod-sunod. Yung mga kortina dito sa may bintana ng bus na makikita namin parang nahahawi sa lakas ng putok at hangin na nagmumula sa baril. May mga katabi ako mga snipers dito, Mel. Pinaputukan naman nila yung nagbala kasing umandar itong bus. Pinaputukan ng mga snipers ang harap na kanang gulong ng bus na ito kaya lock ito sa ngayon. Michael, sandali lang. Puputulin kita, agad po tayong dumako sa kinaroroonan ni Mike Enriquez. Mike, pasok, Mike. Mike Enriquez, come in. Mike, you're on the air. Mike? Mike Enriquez. Meron po kami palabas ng post na kapon. Kalbog siya. May dala siyang traffic kami na Ang tabayanan nung gusto niya makipag-usap sa mga media nandito kasama namin, pero bigla siyang kinuha ng mama na may parang headband at sabi, sumama ka sa akin, dito ka sa akin. Malamang pulis yun dahil mukhang armado yata. May dala siyang kapirasong papel, Mel. Nakita na lang namin na papatakbo patungo dito sa amin. Marahil nakita nyo rin, nakuna natin na live. Hindi ko na nakikita yung monitor, Mel, kasi nga mataas yung kinalolonan ko. Baka mamaya biglang may maligaw na bala papunta rito. Ayun, dinala siya doon sa may bandang tagiliran ng isa sa mga restaurant dito, yung Harbor View, at sinusundan siya ngayon ng mga photographer at cameramen, pati na ng mga reporter ng media. Mike, balikan ko lang, Mike. Sino yung mamang yun? Saan mo nakita? Hindi Bakit namin alam, bigla na lang nakita namin, tumatakbo mula doon sa direksyon ng bus. Okay. Na kinakaway niya, winawagayway niya, kapirasong papel. Gusto niyang lumapit dito sa media Okay. Pero sinalubong siya kaagad nung mama, yung mga 2 o 3 mga mama na mukhang mga pulis, na merong parang headband nakatali sa ulo, at isinamat, ayun, nakikita ko, nandun sila ngayon, doon sa likuran ng mga puno
na yung, alam mo itong tagiliran ng Grandstand, pagpapasok Mel, makikita mo na yung Manila Bay. Oo. Yung parking lot yan Oo. sa tagiliran ng Quirino Grandstand. Kanina lamang, ewan ko kung na ilagay din natin live, yung mobile command vehicle ng National Capital Region Police Office na nakaparade dito sa tagiliran ng Quirino Grandstand, nung naganap yung karagdagang pagputok, ay bahagyang inabante nung mga pulis. Ito yung sasakyan ng pulis na kung meron tayong oras, pakikita natin yung pagdating kanina ay sapagkat nandun tayo na siksik na mga gamit nila na mga electronic at mga kung ano-ano pang monitor nila at para gamitin nila nga sa pag-control dito sa sitwasyon na yun. Nakikita ko mula dito sa kinaroroonan ko, Mel, yung mga ilaw na mga cameraman. So, ang importante malaman natin kung ano yung nasa papel doon siya dinala ng mga pulis doon sa parking lot sa tagiliran ng Quirino Grandstand kung saan wala kahit ano sa mga network ang meron tinatawag na live setup. Kaya hindi makuhanan natin sa mga sandaling ito kung ano ang unang-una, sino ba yung mamang yan, at pangalawa, kung ano yung nilalaman ng papel na iwinawagayway niya nung Sige, siya ay Mike. Tumakbo patungo dito sa amin. Mel. Mike, babalikan kita ha. Puntahan muna natin ulit ngayon si Rafi Tima. Driver, Mel, ito na sige, yung informasyon. Siya yung driver ng bus. Siya yung driver ng bus. So, ang ibig sabihin yan, kung walang marunong na iba kasi pagmamaneho ng bus, alam naman natin yan, lalo yung bus na ganyang kalakit, kahaba, Oo. kung walang nasa loob ng bus na yan na marunong magmaneho ng bus na yan na mahusay, malaking posibilidad na hanggang dyan na lang ang ikalalagi ng bus na yan, Mel. Oo. Maraming salamat sa iyo, Mike. Babalikan ka namin. No? Samantala, balikan po natin ang kinaroroonan ni Rafi Tima. Rafi? Mel, nakasalubong na natin habang nagtatakbo itong sinasabing bus driver. At dito siya dumiretso sa may malapit sa may mobile command vehicle ng NCRPO at kinuha na rin siya ng mga pulis. Yun nga yung sinisigaw ng mga pulis kanina ng ating mamataang nagtatatakbo na kunin daw siya, i-hold siya. At doon sa maikling pahayag niya, doon sa mga miyembro ng Makati o ng Manila Police ng kanyang makausap ay tumakas lamang daw siya matapos makakuha ng pagkakataon at lumabas dito sa bus. Kinuha na siya, Mel, Oo. nitong Pero Rafi, sabi kanina nakaposas daw yan doon sa ano Rafi? go ahead, Mel. Yung sinasabing nakaposas, narinig din natin yun, Mel, kanina. Pero sabi nung tao dito sa mobile command vehicle ng NCRPO, hindi naman daw totoo yun na siya ay nakaposas. Kung kaya sabi nga niya, ay tumakas na siya. Oo. At ngayon, kinuha na siya, Mel, ng, Tapos, Rafi? ng Manila Police. At supposedly ay dadali na siya sa Manila Police Headquarters. Para naman siya ay sa ilalim na sa mas malalim pang investigasyon. Dahil meron siyang mga binabanggit na detalye doon sa loob ng bus. Pero siguro hindi pa natin pwedeng masabi yun on air dahil medyo kailangan natin i-verify yung kanyang mga sinabing konting impormasyon tungkol sa kalagayan ng mga hostages doon sa loob at ginagawa na rin ng paraan ng Manila Police na ma-establish kung meron pang pwedeng ma-establish yung contact nila doon sa hostage taker na nandun sa loob pa rin ng bus. Rafi, sabi ni Mike, nakita daw niya nung tumatakbo yung mamang yan, meron daw daladalang parang papel na puti Meron bang significance yung papel na yon? Tinanong din natin yung police na unang nakakuha na sa kanya nung siya'y tumatakbo pero wala naman siyang mabanggit sa atin. Ang sabi lang niya, tumakas lamang siya. Ngayon, Yun ang nasabi sa atin kanina. Rafi, kanina nag-iwan ako ng tanong sa iyo kanina, no? Ilan ang pinaputok ng sniper at ilan ang pinuputok na galing diyan sa loob ng bus? Yung narinig lang natin kanina, Mel, mga 7 hanggang 8 yung galing sa loob ng bus. Base na rin sa ating mga nakausap ng polis dito, ito yung mga small arms fire. Ito yung mga unang mga 5 putok. At yung mga sunod na matataas na kalibre na ng baril ay galing dito naman sa snipers. May narinig tayong mga 3 hanggang 4 na putok mula sa mga snipers na nasa taas natin. Medyo sigurado tayo doon kasi nasa taas na natin yung mga snipers. At narinig din natin